Susan, napakarami ng instant sa panahon ngayon. Kung ikaw nga yung tipo na sobrang busy at gustong on the go ang lahat, aba, malaking tulong ang mga ganyang bagay, Kuya Kim. Sa mga tabing kalsada lang, pwede mong ma-avail yan. Yan ang aking kwentong dapat alam mo. Para umusad ang mga sasakyan, gasolina ang nilalaman. Kung magmomotor naman, helmet ang kailangan. Kaya para mapadali ang pagkarga, pati paglilinis ng helmet, maghuhulog lang ng barya. Ready to go na. Kung mawala ng krudo ang sasakyan at walang malapit na gasolinahan, sa vending machine daw na ito, pwedeng magpakarga na parang kapilang. Ito ang mini gasoline station na inimbento ng Korean national na si Jung Soon Lee. Taong 2017 nang dinala niya sa Pilipinas ang vending machine na ito mula Thailand. Pareho raw ang sitwasyon sa bansa na maraming tumatangkilik sa nilalakong bote-boteng gasolina. Madalas itong makikita sa tabing kalsada, lalo na sa mga malalayong baryo. So people have no choice but to buy bote-bote gasoline. I propose mini gasoline station using a fuel vending machine to DOE to stop bote-bote gasoline selling. Taong 2003 nang pinagbawal ng Department of Energy ang pagbebenta ng bote-boteng petrolyo. I had developed a fuel vending machine which focused on fire protection and safety. And we received a patent from the IPO Philippines. Isa si Yen sa nagtayo ng kanyang maliit na gasolinahan gamit ang vending machines. Available naman po sa lahat. Pwede po sa motor, sa tricycle, sa sasakyan, pwede rin po sa mga bangka, which is helpful po, lalo na po, katulad po dito sa subdivision is kailangan pa po pumunta ng highway para bumili ng fuel, pero dito po accessible na po siya sa community. Si Yen masaya dahil malakas daw ang kita ng kanyang mini gasolinahan. Ang basis po ng presyo namin is yung mga gasolinahan din po dito. Kino-compare din po namin siya sa nearest station. Mas malapit po siya tsaka mas mura po compared po sa ibang gas stations. Simple lang ang paggamit ng gasoline vending machine. Kailangan lang tuhulugan ng barya o kaya bills sa kung magkano ang iyong pakakarga. Pipindutin lang ang start button para magkarga ng gasolina. Dapat tansyado ng gagamit ang dami ng kanyang pakakarga dahil hindi ito nagsusukli. Para ligtas, meron itong password na mabubuksan lang ng may-ari. Meron din itong fire extinguishing ball na nasa loob ng makina para pamatay sunog. Ang isang vending machine nagkakalaga ng 280,000 pesos at aabot lang daw sa 100 piso ang nakukonsumo nitong kuryente kada buwan. Siguradong hindi nakaka-enjoy sa pagmamotorsiklo kapag ang helmet na suot, hindi nalilinisan. Kaya ang 4 anyos na si Harold, gumawa ng isang vending machine na kaya raw maglinis ng helmet. As a commuter myself, I have experienced, yung mga bad odors ng helmet natin. So napapasa, iba't ibang mikrobyo, iba't ibang amoy. Kaya naisip ko na dapat may one-stop shop na kung saan yung mga riders natin ay makakapaglinis, makapagbango ng kanilang helmet. Sa vending machine na ito, mawawala raw ang masangsang na amoy sa mga helmet. Para magamit ito, kailangan lang maghulog ng barya. You have to prepare your 25 peso in coin para gumana siya. Ilaw ang UV light sa loob ng makina para masimulan ng disinfection. Matapos ang ilang segundo, maglalabas na ito ng usok o fog ng disinfectant para linisin ang helmet. Ang GoClean vending machine ay gumagamit ng tatlong sterilization. So una, UV sterilization. Pangalawa, gumagamit ito ng disinfection. And pangatlo, sanitation. Ang ginagamit ng GoClean helmet ay fogging mechanism para walang tubig at hindi nagkakos ng corrosion o kalawang ang mga helmet. Ang cafe staff na si Magella, naiengganyo agad na bumili ng helmet cleaning machine pandagdag kita. Maganda tong business na to sa location namin since maraming ang dumadaan na motor. Marami raw agad ang pumila rito. Okay, parang bagong laba. Mas madali. Lalo ngayong tag-ulan. Mas kailangan to. So nawala na yung parang niya, yung parang amoy alimuom. Sobrang bango. Ang isang helmet cleaning machine nagkakahalaga ng 49,000 pesos. Ngayong on the go na halos ang lahat sa paglilinis ng helmet at pagkakarga ng gasolina, barya-baryang vending machines na raw ang bahala.